Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Ayan! Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng aking mga videos at maraming salamat din sa mga nag-subscribe. Meron na po tayong 1,707 na mga subscribes. Yung nanonood at naaawa, yun, nagsusubscribe sila. Naawa talaga. So, ayan guys, ang gagawin nating video ngayon ay reaction. Siyempre, reaction naman ang ating channel. So, ang aking reaction ay kakaiba. Alam nyo, viral na viral ngayon yung tungkol kay Miss Anne. What is the surname of Miss Anne? I forgot. Jokrato-Tatip. Jokrato-Tatip. Okay, so yun yung kanyang surname na siya yung may-ari ng Miss Universe. Viral na siya ay namahiya, ipinahiya niya si Michelle D ayon sa video clips, mga clip-clip lang na mga videos. So nagkakalat na siya ngayon at marami nang nagre-reaction sa Facebook, sa YouTube at ito mga kababayan ko, mga guys, napakalaking discrepancy, ganun ba yun? Kasi nga, yung kanyang sinabi ay hindi naman masama. Na-misinterpret siya ng masyado dyan. Actually, kung tutuusin, hindi niya pinapahiya si Michelle. Hala, marami magagalit sa akin yan. Alam nyo, I'm here in Thailand. I am a teacher here. At I know some Thai words and I can understand what she said in that clip, in that video. So, mga ka-Pinoy Crew TV, kung aalamin nyo, ang video na yan ay napakahaba. That is 59 minutes and 39 seconds. Tingnan ko nga. Ang kabuuan ng video ay 55 minutes and 49 seconds. So, kung panonoodin nyo yan, syempre, you are going to spend more time just to watch that video, but you can watch it in speed, double speed para mabilis kung saan lang yung ng pangyayari. So, yung pangyayari na yan ay nasa between 16 minutes yung pangyayari na yan. So, kung titingnan natin yung video, hindi lang si Michelle ang kanyang hinag. Meron din siyang hinag at meron din siyang kinausap na kandidata, si Miss USA. So, yung awkward na reaction ni Michelle ay ganun din naramdaman ni Miss USA. Kaya lang, si Miss USA, nandun sa kanyang tabi si Antonia Porcel. So, kumbaga, meron, yung mata ba na ganun kasi hindi mo naintindihan, di ba? Na-feel niyo ba yun na may nagsasalita, ibang lingwahe, tapos hindi mo naintindihan, tapos nandun ka. So, feeling mo, parang chinichismis ka na, parang minamarites. So, actually, gumawa na ako ng reaction pero hindi ko in-upload kasi hinanap ko kung saan yung buo, yung kabuuan yan. Kasi yung iba, putol-putol lang kung saan doon lang, parang sad si Michelle, doon lang pinakita. So, dito sa video na to, makikita nyo na si Michelle ay talagang hindi siya feeling well. Kasi nga, meron siyang naramdaman at makikita niyo sa video na siya ay hindi palagi, nakaupo siya. Minsan nakaupo lang siya. Tapos yung iba nakatayo. Now, hindi ko in-upload yung aking video na ginawa, baka i-bash ako na masyado na kumakampi ako sa Thai kasi dito kami sa Thailand. Hindi po ako kumakampi. Siyempre kay Michelle ako kumakampi. Sa atin, kahit saan. Siyempre, Pilipino tayo, Pilipino kami. Ang akin lang, kasi naintindihan ko naman yung sinabi ni Miss Anne na hindi talaga ganon. Kasi nga, ang ibig sabihin nun ay hindi minamaliit ni Miss Anne si Michelle. Hindi si Michelle lang ang pinagsabihan na can't move on. At merong translation, maraming nag-translate. Tapos, nagtanong talaga ako sa aking mga estudyante na mga grade 11 at may tinanong din akong co-teacher ko kung masama ba yung sinabi ni Miss Anne. Ang sabi nila ay walang masama doon. So, ito yung tanong ko sa sa estudyante ko. Sabi ko sa kanya, "Hello, good evening. Are you busy?"
Tapos, sumagot siya, "No, I'm free." Sabi ko, "I would like to send a video to you. Please explain to me what does it mean." So, ano ibig sabihin? Then, I'll send the video. Tapos, ito ang sabi niya, I've gone looking for it for you. So, naghanap siya doon sa TikTok. Tapos, yun, merong translation sa TikTok. Sabi ko, "Did she say something bad about Miss Philippines?" And then, hindi siya muna sumagot. Ang sabi ng estudyante ko, "Because now, many people can't move on from Miss Universe result." So, mga kapatid, mga kababayan, hindi lang po ang Philippines at mga fans ni Michelle D ang hindi makapag-move on. Siyempre, sila rin ang Miss Thailand. Kasi isang hakbang na lang, makukuha na nila yung corona. Pero hindi nakuha. So, sila din mismo, hindi sila makapag-move on. Kaya yung sinabi ni Miss Anne na Kaibok, who said na merong translation that Philippines and Thailand cannot move on. So, and then I asked again, is it correct translation? Sabi niya na nagtanong ako. Ito yung aking tanong. Did she say something bad about Miss Philippines? And then, because Jesus said that Miss Anne felt like Miss Philippines is her close, that's why she said that way. Ito, sabi ng estudyante ko, nope, she just talked about people who can't move on from contest result that Antonia got first runner-up. So, si Miss Antonia naging first runner-up, tapos si Michelle hindi nakapasok sa top 5. So, sabi niya, sabi ko, I see. And then, yes, I think so because some word that and say, she can't listen clearly daw. So, ito, sabi niya, nagtanong naman ako, did she say something bad about the Philippines or the Miss Philippine? And then she said, Anne didn't say something bad to Miss Philippine. Philippine. Kasi sa kanila lang is Miss Philippine lang. Okay, ito sabi na, I think she said that ito yung sabi ng estudyante ko I think she said that Hotel Thailand cannot move on. But I'm not sure if I understand correctly. Kasi nga hindi siya masyadong clear. Pero para sa akin, ganun din yung sa akin na who said Hotel Thailand cannot move on? Who said Philippines cannot move on? Yung ganun ba? Ang problema lang doon, kaya naging viral siya, kasi yung facial expression ni Michelle ay kakaiba, yung feeling awkward. Kasi nga, ito si Miss Anne nag-Thai. Sana nag-English siya doon para naintindihan siya ng masyado. Tapos, ito sabi ng aking estudyante na Miss Anne didn't say anything bad about the Philippines. And then I asked my son, sa pagkakaintindi niya, why she said that so. So, GC, what can you say about the owner of Miss Universe? Did she say something bad about Miss Philippines? No. Why? What do you think? I think she said like that because they have the same situation Situation and same experience. Yes. Experience. So, yan. At sabi pa nga niya na Miss Anne, she felt that they are close, 'di ba? Close with Yeah. Michelle. That's why she talked that way. Is it? Yeah. Is it the way we understood and you and I? Because doon sa kanyang sabi na cannot move on, kasi nga sabi niya na magre-release siya ng song na cannot move on. Gagawa din siya ng cough syrup ba yun? Medicine, basta meaning medicine, gagawa siya na para maging okay ka kung ikaw ay mag-take ng medicine na yan. So siguro naman, bago tayo magalit, bago tayo maghusga, panoorin muna natin ang buong video. Ang buong video ay makikita niyo yan sa Miss Universe Thailand. Andun yun, yung buong pangyayari kung ano ang naganap. So, siguro may mga time na si Michelle hindi nga siya feeling okay kasi itong si Miss Anne ay nagtatay siya, hindi siya nag-i-English. So, syempre, na-misunderstood din naman. So, bago tayo magalit,
dapat pinanood muna siya ng buo para walang problema. So, yun lang po. Kayo nang bahala kung ano ang pagkakaintindi nyo. Meron pong translation, i-attach ko sa video kong ito para makita nyo at comment kayo at makapag-isip at kung ano ang husga ng bayan, kung talaga bang kasalanan. Pero parang hindi naman siya kinakawawa si Michelle doon kasi nga need din niya na manatili doon kasi nanalo siya ng Spirit of Carnival Award. Tapos nanalo din siya ng voice change. Yun, kaya nandun siya at tinutulungan ni Michelle yung Miss Universe na mai-promote kasi siyang may 3 awards. At hindi lang naman yung mga nanalo ang nandun din sila Miss USA, si Miss Lebanon, si Miss Netherlands, nandun ba si Netherlands? USA, nandun sila. So, yan. Sana ay matigil na to at magkaroon na ng linaw. Hindi pa nagsasalita si Miss Ann tungkol dyan. So, ito, bye-bye!